resign ng Pangulo. Ang aking pong iniisip, magandang araw po at Happy New Year pa din. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Paki-click po yung hand signal dyan sa baba, yung naka-thumbs up. Pakiusap po. Ganun din, paki-bindot na rin yung aking picture dyan, yung nakabilog. Pag pinindot niya, lalabas yung the word subscribe. Yung pong subscribe, wala po yan di sa dulo. Pag pinindot niyan, magkakaroon na ng di sa dulo. Subscribe, ibig sabihin past tense. Maladagdag po kayo sa mga subscribers ko para makatulong po kayo sa akin na matagal pa. Kailangan kasi 1,000 subscribers para makapag live ako, para sana kahit paano mayroon makabawi sa mga gastos. Maraming salamat po. Ang topic ko po ngayon ay yung tinanggal si BP Sara sa National Security Council. Yung pong National Security Council ay ang mga member dyan dapat napagkakatiwalaan. Hindi siya nagmarunong magmarites, hindi siya chismosa. Kasi po masaya lang po yung NSC. Ang pinag-uusapan dyan ay mga sikreto, hindi yan dapat lumalabas sa dyaryo, sa radyo, kung ano man ang mga pinag-uusapan dyan. Kung meron man pag-usapan dyan ay hindi kasama yung detalye, malamang ganoon. At saka dapat ang mga member dyan, hindi yan basta-basta nagpapa-interview. Kung ano man ang mga pinag-uusapan, bawal siguro kahit sino, maliban lang siguro sa Pangulo, siya lang pwedeng magsalita. Ngayon, si BP Sara po ay hindi na isinama at tinanggal na siya. Dati yung mga dating Pangulo ay member, ngayon ay tinanggal na rin. Parang tinanggal na rin yata to si dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo, si Erap, kasi siyempre matanda na yan, medyo mahina na yan. Baka kahit dumalo yan baka wala nang pumasok sa utak niya o nahihirapan siya. So siguro kaya tinanggal. May valid naman yung rason, sakali lang. Pero yung pong BP natin matanggal dyan sa organization na yan, yun po ang malaking balita ngayon. Biro mo, Vice President ka, hindi ka pinagkakatiwalaan, hindi ka isinali. So ngayon lang daw yata nangyari yan sa kasaysayan. Mula noon, bakit naman? Bakit tinanggal? Siguro pwede nating isipin yung ginawa niyang pagmumura sa mataas na pinuno ng ating bansa. Minura niya, tapos pati yung speaker, tapos nagbanta pa siya. Kung member siya ng National Security Council, tapos ganyan yung behavior niya, katawa-tawa naman. Member ka ng National Security Council, yung wala kang galang doon sa pinuno mo, mas mataas sa yun, minumura mo, binabantaan mo pa. So may valid din, valid yung kung bakit siya tinanggal din. Pangalawa, ang
tinanggalan na rin si BP Sara ng ano niya. Alam ko, binawasan yung hiningi niyang confidential fund, hindi na-approvean. Tapos yung PSG niya o yung escort niya ng mga sundalo, bawas na rin. Dati yata more than 200, ngayon 40 na lang yata, o hindi ko po alam kung hindi ako sure, pero alam ko bawas na yan. So parang basahan na lang yung ating BP. Yung dating malaking confidential pa niya hindi na nadagdagan. Yung kanyang security escort ng mga sundalo nabawasan na. Tapos nakasalang ngayon siya sa impeachment. Ibig sabihin, pag nagkataon mawawala pa siya ng pwesto, hindi na siya BP. So ayan, ang parang karma na yan kasi lumalabas kasi like father like daughter mahilig magbanta, mahilig magmura. Yung tatay umaamin naman maraming pinatay Yung malay natin to si Bibi, baka sanay na rin to, baka malay natin. So nakakatakot. Threat na siya sa national security. Dapat kasi pagka mayroong mga aktibidad ng ating Pangulo, hindi na to kinukumbina, di ba? Dati pag mayroong aktibidad ang ating Pangulo, magkatabi sila sa upuan. So dapat paglayuin na to kasi hindi natin alam yung isip ng ating BP. Kasi parang nababaliw na yung ang tawag niya, psychotic. Ano yung may pagka yung init ng ulo. Baka mamaya pag natikit sa ating Pangulo, magbago isip nito sakalin yung ating sakalin yung ating Pangulo. Hindi, papatawala ako pero malapit-lapit pwede isipin natin yun kasi parang baliwala sa kanya yung yung hawak niyang kumbaga corona, yung kanyang title na BP. Kasi parang pag nagmumura parang nasa kapalengke lang siya, parang hindi niya alam vice president siya, parang nagbabanta siya, ganun din. Parang nasa palengke lang din siya sa plaza, naghahamon ng away. Parang hindi niya alam na BP siya, na tinitingala siya ng tao, hindi lang sa Pilipinas, sa buong bansa, kilala siya. Pero parang kung umasta, parang hindi siya BP. Grabe. So dapat lang siguro talagang matanggal siya, hindi siya member ng National Security Council. Kasi po yung National Security Council, ang mga pinag-uusapan dyan sensitibo, mga sikreto. Hindi pwede ang member dyan marites, yung may ilig sa chismis, kailangan tahimik. Ano man ang pinag-usapan sa loob sa meeting, hindi dapat lumalabas sa labas yan, sa interview, sa radyo, sa TV. Wala. Ang pwede, kaya lang limitado. At hanggat maaari, ang pwede lang tanongin sa national security yung mga siguro pinakamatatas na pinuno. At meron mga authorized, hindi lahat ng member pwede interview sa radyo. Kailangan pag may magre-request na interview sa radyo, TV, etc., pwedeng ayawan. Kasi ituro mo na lang kung sinong pwede yung authorized na tagapagsalita. Meron sigurado yan, meron authorized. Maaari yan yung AFP, presidente, ganun. Meron mga authorized. Kasi kailangan maging maingat sa interview. Ngayon po, parang nawala na ng pangil bagay ating BP.
in question yung kanyang confidential fund, nabawasan kanyang security unit, tapos yung pati yung movement niya nabawasan na, baka hindi na nga siya masama, makumbida sa mga aktibidad ng ating Pangulo. Halimbawa June 12, baka hindi siya makumbida doon kasi bakit ba kukumbidahin pa yan, di ba? Parang kalabanan ng estado, parang malilinya na siya sa NPA na kalaban ng estado, kasi meron siya mga escort siguro pwede naman siyang dumalo sa mga aktibidad ng ating Pangulo, kaya lang bawal siyang samahan ng kahit isang security niya. Halimbawa bumuha sa sasakyan, may susundo at yung security niya maiiwan doon sa sasakyan, hindi pwede sumunod kay BP Sara. Bakit? Malay natin doon sa 40 na security niya ngayon ay mayroong loyal sa kanya na pag intusan susunod, di ba? Malay natin, mabuti na yung sigurista ang ating Pangulo at saka yung mga PSG ng ating Pangulo. Bakit? Nababasa ba natin utak ng mga bawat sundalo, lalo na hindi naman official, kahit mga official kung diehard talaga sa isang tao yan, pwedeng pumatay yan pag inutusan lalo na pag hindi mga pangkaraniwang sundalo lang, private lang, corporal lang, tapos taga Davao, talagang diehard, pag inutusan mo susunod. O kaya kahit na hindi mo utusan, paano kung meron diyang gustong basta na lang nagalit? Bakit naman nagalit? Sa tingin nila inaapi yung boss nila. Sino yung boss nila? Si BP Sara. Kung sa tingin nila ay inaapi, hindi naman pare-pare yung utak ng mga sundalo. Meron dyan pwedeng mabaliw, pwedeng dahil sa diehard nga, pwedeng gumawa ng hindi ka nais na aksyon. Yun po, ganun po yun. Hindi po, wag po natin isipin na lahat ng sundalo ay matino. Isipin natin dyan, meron dyan mga bulok pag-iisip, meron dyan nadadala, ibig sabihin nadadala, diehard sundalo nga sila, pero anda silang kumbaga ipagtanggol, magpakamatay alang-alang sa boss nila. Kung yung boss nila mahal nila, sobrang dikit na, kumbaga may pinagsamahan na, ihanda ng magsakripisyong mamatay yan alang-alang doon sa boss niya ganun po yun Malayo po ba yung aking kwento? Hindi po ba malapit sa katotohanan yan? Kayo po, bahala po kayo, may kanya-kanya tayong opinion. Kung pwede naman kayo mag-opinion dyan sa baba sa comment section ng aking vlog. Yun lang po naisip ko kung bakit siguro siya tinanggal sa National Security Council. Ang totoo niyan, di ba, meron na siyang kaharapin impeachment. Yung impeachment ay isang trial po yan, kumbaga sa korte siya, hahatulan siya ng dalawa lang yan, kung hindi guilty o not guilty, hindi ko lang alam kung meron diyang kumbaga abstain, hindi siya boboto, play safe. Yan po ang abangan natin sa pag naghihiring na sa Senado. Yung Senado kasi temporarily magiging impeachment trial court
At yung 23 doon magiging judges. At meron silang kasama na magga-guide yung Chief Justice ng Supreme Court para maging orderly ang hearing, kumbaga. So hanggang dito na lang muna po. Ito po muli si Danilo Dizon sa programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pakitulong na lang po, pakipindot po yung symbol ng kamay dyan sa ibaba, naka-thumbs up, at pakipindot din po yung aking larawan, yung photo. Lalabas po yung the word subscribe. Yung pong the word subscribe, wala po yung D sa dulo. Pag pinindot yan, magkakaroon ng D. Ibig sabihin, past tense. Mabibilang na po kayo dun sa subscribers ko na nagtitiwala, naniniwala. Sana po magpatuloy po kayo sa aking panonood sa aking mga nilalabas na content. So maraming salamat po muli. Ito po si Danilo Dizon nagsasabing salamat po and God bless. So hindi mo masasabi na pag hinatulan siya ng guilty na impeach siya, hindi po, kasi tapos na yung impeachment proceedings. Ibig sabihin, ang magiging balita nahatulan sa pamamagitan ng majority votes o gano'n, yung required votes, yung boto. Malamang marami ang bumoto ng guilty. So yun na, tanggal siya sa pwesto. Para hindi siya matanggal sa pwesto, kailangan yun ni BP Sara ng 8 kakampi. Pag nakakuha siya ng 8 senador na kakampi, absuelto na po siya. Hindi po siya matatanggal sa kanyang position as Vice President. Yun po, ganun po yun. So hindi po ako nagmamagaling. Yun po ay nadidinig natin sa naisip ko lang, maaaring naisip na rin ng iba. Wala pa ako nadidinig na ganyan sa mga ibang abogado, mga politiko. Naisip ko lang po yun. So abangan po natin, no? Medyo matagal pa yan. Baka nga daw umabot pa ng ano yan eh, yung pong ano, yun daw hearing, baka i-delay nila yan eh, para hindi sila maakusahan ng INC. Hindi sila, para hindi mabawasan yung boto nila, lalo na yung mga tatakbo ulit, yung mga relic. Pwede sila mag-usap-usap eh, na palampasin natin yung election muna, huwag muna tayo magbotohan. Pwede yun eh, play safe. Saka na natin ituloy yan after election. Pwede yun eh, kasi hanggang June 30 pa naman yung mga 23 na members na Senado. Sa katapusan pa naman ng June 30 sila eh. So after election pwede nilang ituloy. So play safe na sila. Hindi pa sila bumoboto eh.
Hindi, tapos na yung election eh. Di, sa kanila ngayon, ituloy. Oo. Kumbaga, nagamit na nila yung Iglesia ni Cristo na iboto na sila. Kahit na bumoto na sila ngayon ng guilty, wala nang habol yung Iglesia ni Cristo. Kung natulungan nila yung isang politiko, yun lang, makalalabas na walang utang na loob, tinulungan na, bumoto pa rin ng guilty. So akin lang po yan na kumbaga advanced thinking tayo na ganun, baka ganun nga mangyari. Hindi ko sinasabi na sure ako, pero naisip ko lang po yun. Pero kayo, may sarili naman po kayong opinion. Pwede po kayo maglagay ng inyong sariling puro-puro opinion, komento dyan sa comment section sa baba ng aking vlog. So hanggang dito na lang muna po. Pakisuporta na lang po yung aking YouTube channel, Danilo Dizon TV. Pakipindot lang yung kamay sa baba, yung naka-thumbs up, at pakipindot na rin po yung larawan ko, yung picture sa baba rin, at lalabas yung aking profile, nakalagay doon subscribe. Yung pong subscribe, makikita nyo walang D sa dulo. Kumbaga future tense pa yun. Pag pinindot nyo po yun, magkakaroon na ng D, past tense na. Ibig sabihin pasok na kayo, naidagdag na kayo sa mga sa aking mga subscribers. Maraming salamat na lang po sa kung inyo pong gagawin yun, mga suporta. Muli, ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po. Yeah. Kahit barangay chairman lang, hindi na siya pwedeng tumakbo. So ang pwede lang gawin naman ay VP Sara, para play safe din siya, pwede naman siya tumakbo sa 2020, mag-resign siya. Ganun lang yun. At kung di man siya ma-impeach, sana magpakbait naman siya. Hintayin na lang yun yung 2028. Yun po ang aking akin lang naisip. Kayo po, meron naman kayo sariling observation. Magbigay din po kayo ng komentaryo sa baba, dyan sa comment section sa baba ng YouTube, ng video na to, Danilo Dizon TV. So hanggang dyan na lang muna po. Tulungan niyo po ako na mapalaki ko yung subscribers ko. Pakipindot lang po yung symbol ng kamay dyan, naka-thumbs up, pakiclick po, tapos pindutin niyo yung litrato ko na naka-bilog. Pag binindot nyo po yon, lalabas yung profile ko, nandun yung subscribe. Pag pinindot nyo yung subscribe, kasi wala po yan di sa dulo, pag pinindot nyo magkakaroon na hindi, magiging past tense na. So nakatulong po kayo sa akin. Maraming salamat na lang po. Kung sakaling meron kayong pagtitiwala sa akin o paniniwala
sa aking pagbablog. At kung meron po akong pagkukulang, kayo na pong humingi ako ng pasensya. So ganito na lang po. Magandang araw at maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. God bless.